So, panibagong video, panibagong online loan application na naman po ang ating pag-uusapan ngayon. So, ang tinutukoy ko po ay si Cash Express. So, alam ko, familiar na kayo dito. So, wait lang na, familiar na kayo dito. Some of you, kilalang kilala na to. But there are some of you na hindi talaga to tinry pa. So, by the way po, si Cash Express po is a legit OLA po ito and submitting entity po ito sa CICK. Mag-iingat po tayo dito once na nagka-loan tayo dito or meron na tayo currently na may account po dito sa Cash Express. So, ngayon po, dahil wala pa naman po ako dito and first time ko pong ito-try to, though matagal ko na siyang kilala and matagal ko na siyang alam talaga. So, yung mga galawan niya, alam ko na rin, no? So, anyways, ngayon, sisilipin natin, titingnan natin kung ano bang pagbabago dito kay Cash Express, kumusta ba siya ngayon, so, meron bang updated, may maganda bang mangyayari or may maganda bang balita dito kay Cash Express once nag-apply tayo dito kasi yun na naman na si Cash Express po ay nagmamarket din talaga ng kanilang 0% interest rate sa kanilang first loan. So, alam niyo yung mga ganitong mga 0% interest talaga. So, medyo dito ako may doubt talaga kasi sa una lang iyan sila maganda. So, let's see kung ito din ba si Cash Express is ganun din sa iba. So, malalaman natin yan sa video na ito. So, by the way, na-access po natin or makakapag-apply po tayo sa Cash Express through their website po. So, as of now, meron naman siyang dine-develop po na loan app, no, na nada-download natin sa Play Store but hindi pa siya for me. That is not a reliable path to download kasi mas good siya sa website mag-apply kasi doon siya kilala and mas doon talaga siya recommended na mag-apply kasi nakita ko siya sa Play Store, no, so meron pa lang siyang 3.4 star ratings and then 213 reviews which is talagang very low ito and hindi pa natin siya maaasahan kasi baka mamaya trial and error lang to. So dito po tayo mag-a-apply po sa website po mismo ni Cash Express kasi masasabi po talaga natin ito na legit po dahil dito po talaga nire-recommend sa website nila mag-apply. So yun nga din may website sila access natin, no? So ito po agad yung magbabanner po sa atin. So nakalagay dito, no, sa kanilang first page ng promotion nila, get first online loan for 7 days with 0% interest rate. So nakalagay po dito may nag-offer sila up to 20,000 pesos sa first loan. So anyways, baba natin. Nakalagay dito Cash Express is fast, easy, and convenient. So quick approval daw in 15 minutes. Then loan amount up to 20,000 pesos and need only one document. So siguro ito ay yung ID natin. So balik po tayo dito sa taas, no. So nakalagay dito yung loan amount nga po na up to 20,000 pesos. Once dinrag po natin to, so nasa 10,000 pesos siya naka-point ngayon. So once na dinrag po natin to, like ilalagay natin up to 20,000 pesos. So nakalagay po yung notification niya dito, nakalagay only for repeated clients. So kapag 10,000 up po yung amount na i-apply natin, hindi tayo papayagan. Lalo kapag tayo ay first try pa lang dito or first time pa lang natin mag-apply dito. So click po natin tong apply for a loan and then after that po, next tayo. So of course, nanghihingi sila sa atin ng mobile phone number. I-enter lang po natin yan and then naka-check na rin naman yung terms and condition dito and then continue lang po tayo. So mag-send po sila sa atin ng code and then enter lang po natin. Then after that, submit lang po natin and then fill-upan po natin yung ating information na nire-require po nila. So clearly, ito na po yung application process. So nanghihingi po sila sa atin ng personal data which includes our name, birthday, email. Then after that po, continue lang tayo. And then nanghihingi din po sila na additional details natin which is our industry or parang job or work information. Siguro po ito dahil meron siyang monthly salary or income na nire-require. Then after that po, click lang natin tong continue. And then sa next step po is the payment details na po. So dito na daw po ita-transfer yung pera po. Kung ma-approve tayo ng loan offer nila, dito daw po natin i-disburse. So pipili tayo dito kung bank account ba or through e-wallet. Of course, e-wallet tayo. Then after that po, so continue lang po tayo. So next po is we need to upload our selfie. So selfie verification po ito and click lang natin itong take a selfie. And then after this po, so next tayo. So dito po they need po our ID type. ID verification na po ito. So ito po yung sinasabi nila kanina na one documented lang po yung kailangan nila. Ito po yun yung ID. So click lang po natin yan. Anyways, ito nga po pala yung mga ID po na tinatanggap nila. Driver's license, national ID, passport, postal ID, SSS, and of course, UMID. So pili lang po tayo ng isa dyan. So for me, UMID po yung gagamitin ko. And then dito po sa next step, so we need to enter our ID number here. And then after that po, so take photo tayo. And then next po, pipicture lang po natin yung ID natin. And then isa
isasubmit po natin. Then after that po, so nakalagay dito confirmation of conditions. So ito na po yung pinaka-offer nila sa atin. So ang minimum amount na offer po niya sa akin is 1,000 pesos. So ang maximum is 20,000 pesos. Ako kasi kapag first try ko talaga, ang tinatry ko talaga is 1,000 pesos lang or yung pinaka-minimum amount to offer nila sa akin, which is 1,000 pesos. So as you can see sa first loan po, ang ino-offer talaga nila is 7 days to pay. Kasi 0% interest nga po sila sa first loan. And then nakalagay dito first payment amount. 0% no, 0% interest nga po sila. Pero meron po silang fee po na 249 pesos. So itong fee po na ito, dito po sa baba, in-explain naman nila kung ano itong 249 pesos. So itong 249 pesos po, itong 49 pesos po niya is yung SMS info po. So meron palang bayad yun. So pwede naman po siyang i-wave. So idadrag lang po natin yung SMS info na yan to the left po para ma-wave siya. And then magiging 200 pesos na lang po siya. So itong 200 pesos po is the processing fee. So again, yung interest rate po and the processing fee is magkaiba po sila. No? So 0% interest rate sila pero may processing fee po sila. So yung processing fee hindi siya na-wave. So SMS info lang po yung na-wave. So malaki pa rin po no kasi sa 1,000 pesos po meron siyang processing fee na 200 pesos. So kung kukupitin mo po yung 200 pesos sa 1,000 no, ang interest rate niya po talaga is 20% sa 7 days. So parang meron na rin siyang interest no. So pinaganda lang nila na walang interest rate talaga pero may processing fee siya. So ang maganda sana wala talaga siyang interest rate katulad ng ibang loan app na nag-cater ng 0% interest. Na clearly wala po talagang interest rate. Kung meron mong processing fee is very minimal lang. So yung ganito, ang laki ng processing fee niya 1,000 pesos lang yung kukunin mo. 200 pesos yung processing fee niya. This implies naman kahit hanggang 10,000 yung ELO loan mo, 200 talaga yung processing fee niya, standard to. So kung ganito lang din naman no, na meron siyang processing fee na ganitong kalaki, so itry niya na yung malaking amount. Kung gusto yung mag-apply ng loan dito na kasi standard siya, mapa 1,000 lang yung kukunin mo after 10,000, 200 pesos po yung kanyang processing fee. Kasi lugi po tayo just like this, 1,000 lang yung ina-apply ko and then yung standard na processing fee niya is malaki, 200 pesos pa din, walang nagbago, diba? So medyo lugi na ako dito kasi ang matatanggap ko na lang dito is 800 pesos, diba? Kasi ibabawas na nila to itong processing fee na ito So by the way, no, if ever po na hindi po natin mabayaran itong 0% interest rate niya for 7 days, no, mag-past due po tayo, no, or madelay tayo ng bayad. So automatically po, meron na po silang i-charge sa atin na 1.99% per day. So kapag lumagpas po tayo. Remember ha, ito yung magiging breakdown ko kung sakaling magkalagpas-lagpas ako or extend ng payment, ito yung magiging breakdown ko. So as you can see, kung makikita nyo yan, grabe. Hindi po nakakatuwa, lulobo ka dito. Kung sakaling mapapabayaan mo ito, so maganda lang siya kung mabayaran mo talaga within 7 days or before 7 days mabayaran mo na agad siya. So yun, yung maganda dito. Pero kapag lalagpas ka, hindi nakakatuwa yung 1.99% a day. So let us say kung aabot ka ng 30 days to pay or 1 month to pay na delay, no? So 1.99% times 30 days. So 59.7% yung interest rate mo dito. So good ba yun sa inyo? Okay ba kayo dun sa inyo? So kung talagang kailangan nyo, so why not to take this one? Kasi maganda rin naman siya sa una of course. Pero kung patagalin nyo ng patagalin yung pagbabayad nito or extend ka ng extend, hindi siya nakaka-pretty. Hindi siya nakakaganda talaga. Lulubog at lulubog kayo sa utang dito. Nakaka-stress na kasi usually hindi tayo tatantanan sa kaka-follow up, reminder. Kasi trabaho nila yun Trabaho nila mag-follow up ng payment. Yung mga ganun po. Kasi ako personally ayoko ng ganun. Kasi irritable ako dun sa mga sobrang tumatawag. Kasi ang dami talagang tumatawag. Ang dami nagtitext. Yung mga ganun po. So hindi siya nakakatuwa. So for me, maigi na rin na sinilip ko siya before trying. Kasi nakita ko kung magkano talaga yung makukuha ko, magkano yung interest, kung magkano talaga yung fees nila aside doon sa interest nilang 0% interest nga. So anyways, kapag decided na po tayo na kunin tong ganitong loan amount, no, kung payag ka sa ganitong processing fee niya, so click lang natin tong confirm. Then agad-agad naman po, no, so maglalabas sila ng kanilang disclosure agreement or loan agreement. Then ilalabas nila dyan po yung mga breakdown na yung mga interest fees po. So meron na kayong contract dyan. Kung decided ka na talaga, click mo lang itong sign and then tuloy-tuloy na po yun. So possible talaga mataas yung approval rate naman po ni Cash Express. So hindi ko naman siya kailangan, no, pero sinilip ko lang siya. Gusto ko siyang itry sana pero hindi siya wise na subukan yung ganito na 800 pesos na lang yung marireceive mo sa 1,000 pesos. Sayang yung 200 mo. Sayang siya. Kasi 0% interest sana siya. Kasi yung processing fee niya is nalalakihan ako. So good thing na rin na sinilip ko siya. But by the way, sino sa inyo may Cash Express dito currently? So you can comment down below para mabasa ko yan. And kumusta po yung experience niya regarding Cash Express? Para alam ko po kung itutuloy ko pa ba yung pag-a-apply ko dito or pag-disburse ko dito sa Cash Express kasi anytime naman pwede ko siyang balikan at
nandito lang siya. For now, hindi ko siya bet. Pero alam niyo, mas good na rin ito si Cash Express than Finbro. Grabe si Finbro, lalo yung kanyang Borrower's Advantage package na sobrang 50% talaga, 50% of the loan amount. Yun yung ipapatong nila sa'yo. Then may processing fee pa, may interest rate pa. So, okay na rin talaga ito si Cash Express kasi transparent siya na ito lang yung kinukuha niya, processing fee. So, good na rin siya para sa akin. But let me know your thought first dito sa Cash Express kasi marami akong naririnig kasi itong negative side and then meron din namang positive side. For now, i-freeze ko muna siya and at least nasilip ko nga po siya. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!